Guys, nandito kami sa Bitukhang Manok. Hello guys, another day, another curtains project po tayo dito sa San Pablo, Laguna. So ngayon guys, medyo malayo-layo po ang ating narating. Nakarating na naman po tayo ng south. Ngayon po ang lalagyan po natin na bahay ngayon, 2-story house at bagong gawa. Ngayon po mga ka-viewers, para po sa buong bintana nila, tayo po yung napili nilang maglalagay. Kasi sa subscribers po natin sila from Hong Kong, napapanood po nila yung gawa natin. Natutuwa sila kasi daw napaka-elegante at napakaganda. Ngayon guys, tutur ko kayo dito para may idea lang po kayo sa mga ginagawa namin. Since 2-story po ito, meron po tayong long curtains na lalagyan dito. So ito po yung living area nila. And then syempre, dining area dito po. Wall-to-wall finish po ang pinapalagay na kurtina ni client dyan. Tapos sa kwarto naman po, blinds plus curtains po ito. Then meron din po silang lanay, which is dito po ang plano, vertical blinds. Mamaya papakita ko pa po sa inyo ibang area para meron tayo pang before after. Guys, bali ngayon naglalagay kami ng kurtina dito sa master's bedroom. So inunan namin to guys kasi yung client is pauwi na from Hong Kong. So sabi niya unahin na daw namin ayusin daw po yung kurtina nila sa masters para syempre guys makapagpahinga din sila maaga. Kasi for sure gagabihan tayo. So nagsasabit na kami. So yung finish po ng kurtina natin dito mamaya is wall to wall. Habang po nagtatrabaho po yung iba natin kasama sa mga kwarto, yung iba po natin kasama is nagtatayo na po o nag-assemble na po ng scaffolding. Ang kitang natin, scaffolding, pininturahan ko ng gold. Ayan, para elegante naman kasi last time guys, lang to, yung kulay ng pipe tapos nangangalawang na rin sa tagal. Kaya nag-decide ako papinturahan ng gold. Ayan, lasting tingnan, mas elegante sa loob ng bahay pag nag-install. So, for me, ayan, maganda namin naging idea natin, diba guys? Ngayon guys, since lunchtime na 12, please kain lang muna daw tayo ng ating lunch. Pinaghanda daw po tayo ni client ng makakain. So, pakita ko namin guys sa vlog na share ko po sa inyo. Bilisan na lang namin yung masters para makapagpahinga na po sila agad. Kain tayo. Siyempre excited yun. So, share ko po sa inyo yung fabric natin. Korean blackout po yan. May label. Yan po ang ginamit natin para po sa bahay ni client. Mas gusto po daw nila yan kasi doon sa isa natin ina-offer. And still, meron na po kami nalagay ngayon sa bandang family area. Nagpa-plancha po kami and nasa finishing stage na din po kami. Small or big project po, nagdadala talaga kami ng sewer para po ma-achieve natin yung best fit po na curtains sa bahay po ninyo. Gaya neto. Hinuli po pala namin sabitan yung living area kasi ito po yung areas na malaki po ang paplantsahin kasi napakahaba po niyan. So guys, ngayon ay ayun po, pakita ko sa inyo yung ating naging finished project bago tayo umalis at pumunta naman po ng Camarines Norte. Sa living area po kanina, meron po tayong nilagyan na corner window at straight po na cortina. So ito na po yan. So ang kulay po na napili ni client yung bestseller po natin na almond. And ngayon po, ito po pala yung main door. Yung asawa po ni client is Japanese po kaya ganyan po ang design. And then dito na rin po yung kanilang sofa. So again, ito po yung ating long curtains. Yung taas po ng pinto, hindi na po pinalagyan ito, no? Again, ito po yung interior design po ng kanilang living area. Or parang ito din po ay receiving area. Ayan. So ito po yung top view. Tapos guys, again, ito yung hindi natin nilagyan ng kurtina. And yung top view po ng pintuan nila. Ayan. Sa dining naman po tayo ngayon. Kung napansin niyo po, dalawa yung bintana dito. Yung nilagyan po natin yung side lang po yung meron. Kasi isa pong sliding door, pupunta po yan sa kanilang lanay. Speaking of lanay, ito naman po yung itsura niyan before. So dito po maglalagay si client ng aquarium kaya vertical blinds po yung ating nilagay. Maganda po talaga pag sliding door, cortina, pero depende rin po kung saan gagamitin kasing area. Sa hagdanan naman po, U-shape po ang design ng bintana ni client. Dito po nag-decide kami na single lang po ilalagay namin cortina, which is ang mas prefer niya po yung linen lang. So again, ito yung itsura po ng linen na U-shape na nilagay po natin. Tapos, sa family area naman po, ito yung itsura niya before. Nung nilagyan na po natin ng kurtina, mas lalo po nag-glow. Sabi nga po nila, kahit ulit-ulit po ko,
kurtina po talaga, isa po yan sa magdadala po ng ganda sa bahay. Close up ko po yung curtains para mas lalo nyo po siyang ma-appreciate. Ayan po yung gawa natin sa malapitan. Sa kwarto naman po, naglagay din tayo ng kurtina gaya po na ito. Iisa pa rin po yung kulay kasi gusto po ni client uniform po lahat ng kulay ng kanyang mga kurtina, no? So guys, itong kwarto yan na po yung interior design. Tapos sa kabilang side po, meron na itong wardrobe cabinet. Ayan. Yung nakita nyo pong single bed, meron yung pull out po na additional kama pa, kaya 2-in-1 siya. Mukha lang siyang payat pero double po yan. Tapos guys, ito po sa kwarto po na ito, blinds po saka kurtina po yung ating nilagay. Kasi yung iba pong bintana is maliliit lang. So yan po yung itsura ni bedroom number 2. And ayan po. And lastly, sa master's bedroom naman po tayo. Same po sa bedroom number 2, combination po ng blinds, saka po wall-to-wall po na kurtina yung ating nilagay. So, yan. Hopefully, nagustuhan nyo po yung ating finished project po dito sa bahay po ni client and meron po kayo nakuhang idea. So, pakita ko na lang po sa inyo yung view natin. From there, ito po yung walk-in closet nila. Ayan. Tapos guys, ito naman yung kanilang master's bathroom. Dito po meron po mahaba po na bintana. So naglagay po tayo dyan ng blinds. So ito po, Losa po ang brand yan. Korean blinds po na original yan. Tapos po blackout. So again, yan na po yung kanilang master's bathroom. So yung mga tiles po 60 by 60. Glossy po na porcelain tiles. Bago ko po ikwento sa inyo yung ginawa natin sa Camarines Norte, gusto ko lang po magpasalamat sa client natin sa San Pablo kasi ayun po, talagang subscribers natin si client and matagal na siya nanonood daw, hindi pa daw tayo nagkukortina and sa sobrang appreciation niya po sa atin sa mga effort ng vlogs natin, ayan po, binigyan tayo ng pabango, Jo Malone, ayan. So, sir, ma'am, thank you so much and ayun po, with or without, I'm good, I'm okay. And ito po is appreciation from you. Thank you guys. Tapos po ang bango nito, jasmine, sambak, and marigold yung kanyang flavor. Tama po ba yon? Or ano kasi isa pang option sa flavor? Variant, ayan. Tapos guys, ang bango. Very me yung amoy, ang bango. Sarap ang bango sa ilong. Naset po dyan mga ka-viewers, ayun, inaya pa po tayo ni client makipag-date sa kanila. So, thank you so much po, sir, ma'am. And sobrang bait po talaga nila, lalo na po sa mga staff natin. And after po natin sa San Pablo, ito naman po yung ginawa namin sa Camarines Norte. Guys, nandito kami sa Bitokang Manok. Nagtataon na bitin yung paghatak ng van namin kasi hindi kami sanay dito. Grabe guys, nag-trekking kami hanggang sa dulo. Kaya nakapa tayo guys. Kasi nung naramdaman namin na bitin na kami, bigla na akong tumalon guys kasi mahirap na. Kaya layo ng trinek natin guys. Nag-trekking kami ng 2 oras. Nagsibabaan kami guys sa ang bibilis namin, no? Talon! Kaya nga. So yan, biyahe na tayo ulit. Grabe yung Bitokang Manok. Talagang talunan, guys. Wala palang ilaw dito sa Bitoka ng Manok. Grabe, no? Tanging ilaw lang ng sasakyan yung mo dito, pag-asa mo. Gob, dito rin ba dumadaan yung mga bus pagka umuwi ng... so tayo lang ang pwede dito? Light lang dumadaan dito. Bakit? Dahil... kasi kaya. di kaya ng bus, pero mas mabilis tong way na to? Oo, shortcut dito. Shortcut. Okay. Kaya pala may mga naka-duty paggabi na nag-aano sa... Kaya nga, Silvera ka lang dito. Kaya nga. Yan, Kaya pala may mga nagpa-flashlight kasi talagang materik. Silvera ka lang dyan. Kain silvera dyan.
Babalo rin yan. Gob, yung pagiging truck driver mo sa Saudi, dito mo i-apply. Pagkamarami rito, talagang may ano ka rito, aksidente ka rito. Ay, ganun, Gob. Primera, yan, no? Ayun ang dito kong ano. Marami pa ba? Ayun, no? Asa yung mapa mo? Marami pang ano, liko-liko? Kunti na lang. Ayun lang talaga yung pinakamatindi. Ah, Ayun yung pasak ka, ano? okay. Okay. Medyo may isang rotate na tapos diretso na ulit, no? Agad di tayo nakakababa dito, Ulysses. Huwag kang pipikit. Bawal kang magtunog, Ulysses. Go, akala ko ba? Agad ikaw driver. Ligtas tayo. Hello guys, ngayon po ay nandito na po tayo sa Camarines Norte. So yung narinig niyo pong lintek is ulan po yon. Umuulan ngayon dito. Ayan. So dumating po tayo dito sa Camarines Norte ng 6:05 AM po. And then natulog tayo ng umaga at nagising po tayo ng 12 para mag-lunch. Naghain nga po pala sila ng isda, tapos po shrimp, saka alimango. Yan po yung lunch natin ngayon. So kain muna po tayo bago po tayo mag-start mag-install. Tapos guys, at 1 AM po, nag-start na po kami mag-install. Ito pong nilalagyan natin ng cortina guys is old house na po ito ni client at pina-renovate po, no? So gusto niya talaga po ng magandang cortina, kaya ayun po, tayo po yung napili niya para i-improve po yung mga interior po ng house, especially po yung mga window treatments na tinatawag, no guys. Based naman po sa vlog, nakita yung dinaanan natin. Malayo talaga yung biyahe dito kasi from Pampanga, doon po kasi ako located, Kapampangan. 10 hours away po siya dito sa Daet, Camarines Norte. But still, gaya po ng sinabi ko sa inyo, basta kaya ng gulong namin and gusto niyo po kami, gagawa natin ng paraan yan para makita po kayo. So ito guys, gaya niyan, malayo po yung client natin. Sila na po yung nag-send ng sukat sa atin. Ngayon po, syempre dahil nga po pa nag-install tayo, nagdadala tayo ng sewer, nagdadala din po kami ng sobrang gamit. Para po pag may changes o kaya po plano ni client magpadagdag ng kortina, meron po kaming dalang sobra, which is ayun po applicable naman at nagamit natin kasi nagpadagdag po siya ng kortina. So yung mga wala sa plano, ayun po, tinatahinan namin dito sa bahay niya. So expected po natin na gagabihin kami. Although ang maganda po kasi dito sa bahay ni client, wala tayong mga long curtains, kaya matatapos po kami at night. And then at night, biyabiyahin na rin po kami pauwi ulit ng Pampanga dahil meron na naman po tayong mga upcoming na project na lalagyan po ulit, no? So ngayon po mga ka-viewers, ayan, first time ko sa Camarines Norte na magstay talaga. Pero dati po dumaan na ako dito nung nagpunta ako ng Albay, ng Bicol. Kaya familiar po ako sa lugar. Pero yung mga ganito guys, yan, first time po. So ito yung overlooking view po ng rooftop ni client again. Ang highway doon. So guys, ayan, bali ang gagawin po natin. Ipapakita ko na lang po sa inyo yung ating finished project para kung plan nyo rin po kung anong servisyo namin, may idea po kayo, no? So, ayun po. Update ko po kayo mamaya. Guys, bali kain tayo ngayon ng chicken adobo via Salad Master. Alam nyo guys, yung Salad Master, may presyo talaga yung ganito. Pero talaga pa nagluto ka, nakaka-enhance siya, masarap. Ewan ko lang, pero kakaiba daw ang pagluluto nito eh. Kasi meron din kaming ganito. Napakasarap ng luto dito sa Salad Master. Tapos guys, ito, kanin. Kain tayo muna guys. Ano to, Rods? Itong isa. Ito,
Ito guys, from Salad Master to this. Siyempre, yung ating pambatong kaldero. Hindi mawawala yan. Rice din guys. And finally po, tapos na rin kami. Ito po yung before na itsura ng kanilang living area. At ngayon, ito na po siya. So yung napili po ni client na kulay is Almond and Tan. Ito po yung best seller natin. Nagkataon po, nagawa natin na wall-to-wall po ang kortina kasi yung aircon po, mahaba yung hose na i-adjust po natin. So may nag-comment po kasi, sabi nila, paulit-ulit daw po ako ng pinapakita. Pasensya na po, pero kung meron po kayong ibang design na gusto, at kaya naman po namin gawin, mag-inquire lang po kayo, no? So yung Almond and Tan ko napapansin nyo, bagay po talaga siya sa mga wooden po na furniture. Sa dining area naman po tayo, ito po yung itsura before. So ito, kortina din po yung nilagay natin para po uniform sila ng sala. So yan po yung itsura. Yung ilaw po, papaayos pa po ni client yan. Nilagay po kasi yan nung tao nung wala daw po si client kaya mali po yung pagkakagawa. Pero papaayos yan. Sa second floor naman po, ito yung kanilang altar. Which is dito po gumamit tayo ng bendable po na sabitan ng kortina. Kaya kung mapapansin nyo po, ayan, meron po nakapa-curve na blackout curtains doon. Ganyan po yung niyari natin. Isang buo na lang po ginawa natin. Kasi onti lang po yung width na nandun sa sulok. Ayan. So ito po itsura nung altar nila. Since yung ating client po is nasa Hawaii, pinagkatiwala na lang po sa ating project kasi ayun nga po, sinusubaybayan naman po yung gawa natin. And syempre po, kahit hindi niya po nakita ng personal yung ating mga gawang kortina, natuwa naman po siya kasi mismo kasama niya po sa bahay, yung nagsasabing maganda daw po yung pagkakagawa natin. Kaya, ayun ma'am, salamat po sa tiwala sa amin. And then, ito naman po yung next bedroom. Ito po yung bedroom sa baba. Yan po yung itsura before. And ito na po siya. So, yung pinagawa po nila dito is wall to wall. And then, kung napansin nyo po, lahat po ng kortina nila, isa lang po yung kulay. Gusto po kasi ni client, meron na siya isang set po ng color. Ito naman po yung bedroom number 3. Ito siya dati. And now, ito na siya. So, yung ginawa po natin dito is, hinabaan din po natin yung finish. Sagaran po sa wall, saka sa bandang aircon. And then, ito pa po yung isang bedroom din, si bedroom number 4. And, ito po siya. Guys, ito yung kortina na padikit po ng onte sa aircon na iipit lang siya ha. Pero sabi nga po ni client, hindi niya na daw po kailangan magpa-interior kasi nag-glow daw po yung bahay. So, ito naman po, additional niya ito on the spot namin ginawa yung sa hagdanan. And then po mga ka-viewers, yung naging project po natin sa South, sa totoo lang po, sobrang layo talaga ng pinanggalingan natin and yung biyahe natin. Pero worth it po lahat. Lalo na po pag yung client po is nasasatisfy sa gawa natin. Like po sa Camarines Norte, hindi niya po expect na pupuntahan natin siya. Pero si Camarines Norte po kasi talagang napakabilis po niya talaga kausap dahil talagang gusto niyang magpagawa sa atin dahil pala sa ibang bansa po, especially sa mga US country, ganyan. Talaga po yung mga iba nating clients na nagpagawa, nagpapa-custom made din sila ng kortina dyan sa lugar po nila and they know na talagang kung paano ginagawa ang kortina, may idea sila regarding sa pagpapa-custom made ng curtains. Kaya ayun po, halos mga naging client natin is from US. Pero ito po naging client natin again, dalawang letter H, yung isa po from Hong Kong, si San Pablo, si Camarines Norte naman po is from Hawaii. So ngayon po, kung nagustuhan niyo po yung ginagawa namin kortina at hindi pa po kayo nagsasawa, gaya po yung nag-comment sa atin, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook, Billy Toledo Vlog. Tapos po, ayan, mag-inquire na po kayo, may contact details na din po ko dyan para makatawag kayo ha. Tapos po mga ka-viewers, sa mga design, marami po tayong design. Kaya lang po syempre, nasa inyo po kung ano pong gusto ninyong ipagawa. So, gaya po niyan, pwede kayo mag-send sa amin kung meron kayong mga idea, pwede natin pag-aralan kung kaya naman po namin gawin. Bakit hindi naman po, diba? So, yun po. So, hindi ko na rin po papahabain pa ang ating vlog. Sana nag-enjoy po kayo sa aming ginawa. Maraming salamat po sa pananood. Ingat po kayong God bless. Bye-bye!